So ito yung ating demand and supply. So merong three parts nito, no? Merong demand analysis, supply, pagkatapos yung gap. Okay? Gap. Ano yung difference nung dalawa? So gagamitin natin yung sa Davsu. Subukan natin ito, no? Um, Makikita nyo, pagka sinabing demand, yung previous, ito muna yung titignan natin and then meron din tayong projected. Okay? So pagka sinabing previous, yung demand for sa atin 2025 ngayon, ano, ang kunin natin is, dahil hindi pa kumpleto yung data for this year, ang kunin natin is 24, 23, 22, 21 at saka 20. So 20, 21, 22, 23, 24. Okay? Now as you can see dito sa atin, sa nakikita nyo sa screen ninyo, ito ay ang buong Pampanga, number of households. Pero sa inyo, po pwede namang individuals, okay? So for example, ilan yung population ng students? Ilan ang population sa JIL, for example, ng senior high? Depende kung sino ang inyong respondents. Okay? So paano makukuha ito? Kunin ninyo sa school. Pwede rin ito makuha online. For example, kung Bukawe ang focus ninyo, kung may Kawayan ang focus ninyo, po pwede niyong kunin online. Tandaan niyo yung iba kasi business yung sa inyo, di ba? Business yung target ninyo. Ang bibilangan nyo lang is ilan yung business. For example, sa isang town, no? Makukuha niyo yon online. Hanapin ninyo kung ilan yung nakaregister na micro business, for example, kung yun ang target market natin. So yung number of households, dito, yun ang target market nila. Okay? So kasi sila yung mayroong alaga ng aso, for example. Dito kasi ay dog shampoo yung kanilang binebenta. So ulitin natin, mag-start tayo sa 20, 21, 22, 23, and then 24. Ito ay ang ating demand. Pag sinabing demand, nung previous years, no, ilan ang bumibili? Ilan yung mga suki, no? Previously. So pagkatapos dito, kinompute nila, so dito ay yung increase every year, depende ito sa increase. Dito kasi ginawa nila is 1.68, nag-average sila ng 1.68. Ngayon, depende sa data na makukuha ninyo. So for example, no, 20 may mga school, for example, na bumaba yung kanilang enrollees pagdating ng pandemic. So may mga ganun na klase siya. So basta ilagay natin kung ano yung actual, tapos pwede nyo i-compute yun, yung difference nun, at kunin nyo kung ilang percent yun. So okay, so depende yan ha. So and then, historical number of household pagdating ng 20, tingnan nyo 2017, merong increase na 1.68%. Yun ay 8,184. Kaya ang total is 495,315. Tapos yung 2017, yun ang ilalagay sa 2018. And then, and so on and so forth. Ulitin natin ha, magkakaiba kayo ng panggagalingan ng data. Okay, so pagkatapos dito, pag sinabi namang projected, ito yung future. Okay, so for example, ang titingnan naman natin, 24, ano, yung 25, 26, 27, 28, 29. Ulitin natin. Yung previous, ito yung 5 years, last 5 years. 24, pagkatapos 20 to 2024. Ito naman 2025, 26, 27, 28, 29. Ano naman yung projected ngayon? So dahil nakuha natin, ito yung 529, i-carry over mo lang ito sa 2022. Pagkatapos same procedure, ito yung 1.68 na ginamit nila. Pwede niyong i-average, for example, no? Ang gawin niyo kung magkakaiba yung data, for example, iba-iba yung percentage, pwede niyo na lang din i-average yun. Pagkatapos, yun ang gawin ninyong annual growth rate. Okay? Pagkatapos, ito,
ay makikita natin sa 2026 sa kanilang projection ay meron ng 575,442 na number of household sa buong Pampanga. So sa inyo, nakadepende yan. Again, 25, 26, 27, 28, and then 2029. And then pumunta tayo ulit sa historical or previous demand. Ulitin natin ano, previous demand or historical. Kanina, tinignan natin yung demand analysis ng part noon ay yung historical number. Tapos yun yung previous. Tapos meron tayong projected. Pagkatapos ito pa rin yung previous 5 years or kaya tinatawag natin na historical. And then this one, makikita natin merong target number of households, merong percentage of those who buy dog shampoo, tapos may target market, pagkatapos projected target market, and then annual consumption rate. Ilan ngayon yung annual demand na meron sila? Ilalagay nyo rin ito ha, wala ito rin sa template natin, no? Sa school natin. So for example, 2017, kokopyahin nyo lang kung ilan yung number of households. Saan natin kukunin ito dito? Ulitin natin ha, doon pa tayo sa historical or previous 5 years. Huwag kayong malilito. Merong previous, merong projected. So kinuha lang natin ito, okay, nilagay natin dito. Okay? Nilagay natin dito. Right? So 17, 18, yan. Tapos, nasaan yun? 21 yun. Ito, dito. Sorry, dito. Household, dito tayo ha. 495, okay? And then, and so on. Pagkatapos, ito, number of those who buy dog shampoo. Sa inyo, pwede niyong makita online ilan ang bumibili. Maghanap kayo, hindi po pwede na huhulaan nyo lang ito. Po pwede ang basis nito ay stat. Halimbawa, statistics, survey ninyo. Nag-survey kayo sa 100 tao. Okay? Ilan doon sa 100 na yon ang bumibili ng sabihin na natin ng sabon, sabihin na natin ng candle. Yun yung number or percentage of those who buy dog shampoo. Okay? Ibabase natin, kailangan may basis siya. So ilang basis nito, pwede rin tayo mag-benchmark sa mga studies online. No, marami diyan for sure na nagsasabi, hanapin niyo lang online. Ilan yung bumibili ng product ninyo, ilang households. No, kaya kunin niyo na lang yung percentage nun. And then, itong target market natin, ito yung ilan yung gusto, di ba may survey kayo. Sasabihin nyo lang doon, sino ang gustong mag-try. So doon sa nakakuha noon, halimbawa 80% yung nakuha nyo out of doon sa 200, 80% ang gustong mag-try. So yun yung target market ninyo. Paano na-compute yung 289? Ito yung 67.94% from the base na 495,000. And gamin ninyo sa Excel nyo gawin ito para automatic yung mga computation natin. Okay? Sa Excel nyo gawin para automatic. And then yung annual consumption, nandito naman sa baba, yung computation nito, paliwanag ko sa inyo So, gagawan nyo siya ng table, for example, consumption basis, kung ang binebenta ninyo ay pwedeng monthly ito binibili. Pwede kasing every 3 months, pwedeng every 6 months, pwedeng once a year. Or kaya naman, baka naman sa inyo ay weekly kung pagkain yan. Halimbawa, everyday. Meron bang nagsagot ng everyday? Meron bang ilang beses sila bumibili niyan? Halimbawa, sinabi nila, daily sila bumibili. So maglalagay kayo dito ng consumption basis na daily. Halimbawa, twice a week sila bumibili, once a week. So depende again sa business ninyo. Magkakaiba. May mga product kasi na binibili lang once a month, no? Once a year, every 2 months. So depende sa inyo. But anyway, ang ibig sabihin lang nito ay ilang beses na bibili yung product ninyo. Ito ang basis nito ay yung sa survey nila. Okay? So ito na. Consumption basis, number of participants. Ang total number of participants is 194. Pagkatapos
number of frequency and annual consumption rate. Doon sa 194 na participants, ang sabi nila, bumibili sila ng every month. Kung every month yun, ita-times mo sa 12. Kung every 3 months naman, ang nagsagot naman out of 194 ay 52. So times mo naman sa 4 kasi nga yun ang quarterly. Yung every 6 months naman ay 18 yung nagsagot dahil every 6 months times mo sa 2. And so on and so forth. Pagka ito ngayon, ang nakuha natin annual consumption rate is 1,594 1,545. I-divide mo ngayon doon sa nagsagot number of participants. At pagkatapos yun ang annual consumption rate. Pag nakuha mo yung annual consumption rate, ilalagay mo lang dito. Ibig sabihin doon sa projected mo, ilang beses kaya sila bibili. Kaya ngayon may demand ka na. Annual demand, tinimes mo lang yon 2.315, 240, etc. Okay? Now, target market percentage. Ito yung sinabi natin na target market percentage natin, di ba? Doon sa dog shampoo natin, ibig sabihin yung mga kasalukuyang bumibili. Doon sa tinanong nila, for example, 10, no? Walo doon or siyam doon ang may aso at bumibili ng shampoo. And then, out of doon sa 8, no, tinanong naman kung ilan yung gustong mag-try. At ang gustong mag-try doon sa 8 na yon ay 80%. Okay? So ang mangyayari ngayon, ang target market percentage natin is 67.94. Okay? Ito ay naka-base, okay? Naka-base doon sa ating computation. All right? Punta na tayo sa baba, medyo mahaba pa ito. Now, let's move on to computation ng projected. Ulitin natin ha. So, meron tayong previous, pagkatapos meron tayong projected. Doon sa historical at saka projected. Ito na nga yung projected natin. So, meron tayong last year, demand for last year, 2021, ileles natin yung demand from the previous year. Ito kinuha natin doon sa data doon sa nakaraan. Tapos yung difference, okay, 159,544. Tapos ita-times mo yun sa 5 kasi nga, or sorry, divided by 5 kasi yun ay for 5 years. So ang average every year or yearly ay 31,909. Gumamit kayo ng ano rito ng Excel para magawa natin. So ito ngayon, ito yung previews. So the next part is how are you going to compute the projected, the next 5 years. So dahil meron na tayong average, yun yung gagamitin nating basis for the next 5 years. Ano yung next 5 years natin? 2025, 26, 27, 28, 29. So yung last, no, yung 2021 natin dito, ang 2021 ay 2.4. So sa inyo, ang kukunin ninyo ay yung 2024. Yun ang ilalagay ninyo para mailagay sa previous year demand. Pagkatapos, yung increase natin na 39, no, yan yung computation natin. Pag inad natin, ito na ngayon yung projected demand nung product. And then, and so on and so forth. Ilalagay lang natin dito. So, from previous, yung 2022, on your end, yung 2025, ilalagay nyo rito, and so on and so forth. Punta na tayo. So, yun yung demand. Pag na-compute nyo yung demand analysis, halos parehas na siya ng supply analysis. Kaya chill na lang. Ibig kong sabihin, yung meron lang ibang pagkakaiba, for example, kung saan dito nanggagaling, saan sila bumibili. So, for example, computation, historical tayo previous 5 years. Ano ulit yung previous? From 2020 sa inyo hanggang 2024. Saan sila bumibili? 'Di ba? Sinabi ko sa inyo, itanong natin yung mga competitor. Saan sila nagpapa-tutor? Okay? Saan sila gumagawa? So, itong basis na ito ay previous po. Pwede nilang nakuha sa interview, dun sa survey natin. Kunin nyo na lang yung percentage nun. Pagkatapos, pwedeng balikan nyo na lang. Pwede rin itong kunin dun sa mga may-ari, di ba? So, gumawa kayo ng way
para magkaroon ng basis. Po pwede niyong gawin lagi ang basis, ang pinakamadali is yung straight line. Yung same lang yung dinadagdag or yung pag-increase or pag-decrease natin. Ulitin natin, saan natin nakuha ito? Number one, doon sa data natin. Okay? Sa survey, saan sila bumibili? Okay? Pwede niyong kuhanin doon. Alright? Tapos, arithmetic straight line para sa projected ng supplies natin. Kung ano yung ginawa natin kanina, gagawin din natin ngayon. Paano tayo magpo-project ng alin? Ng ating supply. Pagka sinabing supply, sino ang nagbebenta? Pagka sinabing demand, sino ang bumibili? So, ilan yung binibili? Pagka sinabi namang supply, sino yung binibilan nila? So, gusto mo rin yung para makuha mo yung gap. Halimbawa, paano mo makukuha yung gap? Yung supply or yung demand masyadong mataas, yung supply nandirito. Ang tawag sa difference na yon ay gap. Doon papasok yung negosyo ninyo. Kasi kung walang gap, hindi naman kayo magtitinda. Ang dami na palang supply, bakit magtitinda ka pa? So ito ay napakahalagang basis kung bakit meron kang matatawag natin na market. Pagka mas mataas yung supply kaysa sa demand, ibig sabihin nun, huwag mo nang pasukan yung negosyo. Okay? So, same procedure. Yung last year, o sorry, yung last year, pagkatapos i-deduct lang natin yung first year. So, yung 2024, ima-minus yung supplies ng 2024, ima-minus yung supplies ng 2020. Tapos i-divide ulit sa 5 para makuha natin yan. And then, same procedure. Pag nakuha mo na yung 2021, ilalagay mo dito doon sa previous year. Okay? Pagkatapos, ilalagay mo lang increase per year, tapos eto na siya. So basically, meron ka ng data for demand, meron ka ng data supply. Ang susunod niyan ay how are you going to compute the gap, demand, supply, gap. So dito, dun muna tayo sa historical, ha? Historical, previous 5 years. So dito makikita natin, 2017, ito yung demand, ito yung supply. Pwede tayong, yung margin of error, nasa inyo na yon, pwedeng 8%, pwedeng 9%, or 10%. Pagkatapos, i-minus natin itong dalawa na ito and then makikita natin yung percentage ng walang brand loyalty or po pwedeng magbago. Ito yung 62.23%. Ibig sabihin, ito i-divide mo lang 1.40 yung gap na ito. 1.4 i-divide mo sa 2.3, makikita mo yung 63%. Gets? Okay? So, yung demand, yung gap, pagkatapos i-divide mo sa demand, so makikita mo yung number of percentage. Same procedure. Gawin nyo lang yan. Sunod-sunod ninyo. Pagka yan naka-Excel at meron kayong formula, dire-diretso lang po yan. Okay? Table summary of projected. So meron na tayong previews. Ngayon naman yung projected. Ang kukunin mo dito ay yung data mo doon sa galing sa projected. Ililipat mo lang dito pagkatapos magko-compute din siya at makikita mo magkakaroon ka ng projected. Okay? Tapos, ito na yung competitors market share natin. So, yung list ng competitors natin, ilalagay natin dito. Okay? So, yung supply nila, galing doon sa previous natin, ilalagay lang natin itong total na ito, makikita natin kung ilan yung percentage. So for example, yung total nito, no, kukunin lang natin para malaman natin, i-divide natin yung kanila doon sa total, makikita natin yung 21.95%. Pagka sa Excel, marunong kayo mag-formula, ito na po at kaya nyo pong gawin yan. So market share and volume of production. Ilan yung kailangan nating gawin? Okay? Ilan yung makikita natin based sa computation yung kailangan natin gawin. Okay? So, historical, noong 2021 tayo, okay?
Yung 2021, meron tayong demand gap, historical 1.56. Tapos, percent of market share. Okay? Market share. Dito is almost 20%. So, ilan yung volume noon? Okay? Ilan yung volume of production? That is 283,166. Okay? So ito ay kasunod ay um, projected volume of production of dog, yung projected ng volume natin. Okay, kaya natin nakuha yung 283,000. Ito ay kadugtong. Ito, dito natin kinuha yon. Yun yung 221. Ito ngayon ay 2021. Ito ngayon yung 2022, yung pinaggalingan noon. Tapos ito, sa inyo manggagaling yung percentage ng increase of production. Okay? So ilan ngayon yung increase of production nyo? Kung 8% is straight, no? Na percentage, ito yung magiging total ninyo ngayon. Okay? Pagkatapos, projected market share, okay, ay hindi. Hanggang dito na lang tayo sa um, hanggang dito na lang. Sorry, hindi ko napapagawa sa inyo yun ha. Okay. Hanggang dito na lang tayo sa table 10. Okay? Baka hindi na naman hanapin kasi ibang template tong gagamitin natin. Okay? Hanggang dito na lang tayo sa, sorry, 11. Okay? Dito tayo sa 11. Okay? Hanggang table 11 na lang tayo. That should be good for you. Okay? Kung may tanong, mag-message lang po.